Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Mahalaga ang araw na ito para sa ating mga Katoliko sapagkat sa araw na ito sa Roma magtitipon ang mga mahal nating kardinal upang hingin ang tulong at biyaya ng Diyos para sa gagawin nilang pagpili ng bagong Santo Papa. At kaugnay ng mahalagang sitwasyon at gawain na yan, magandang balikan ang sinasabi sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Ito ay patungkol din sa simbahan. Ang simbahan na noon pa man ay inuusig, tinutuligsa, pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin nakatayo at matatag. Kung tatanungin natin, bakit ba ang simbahan sa kabila ng mga pag-uusig, pagtuligsa, sa kabila ng kasamaan at kasalanan na nandirito sa simbahang ito, kasama na doon ang ilang mga namumuno na hindi maganda ang ginagawa, bakit ba sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa ring matatag ang simbahan? At huwag nating kalimutan na ang simbahan ay tahanan, templo ng Espiritu Santo at ang pananatili at pananahan ng Espiritu Santo ang siyang nagpapatatag sa ating simbahan. Kaya gaano man karami ang tumutuliksa o gumagawa ng hindi maganda, nananatili pa rin itong matatag sapagkat ang nagpapanatili at nagpapatatag dito ay ang Espiritu Santo. At dahil sa ang Espiritu Santo ang nagpapanatili at nagpapatatag sa ating simbahan, habang inuusig, habang tinutuligsa, habang dumaranas ng maraming pagsubok, mas lalong lumalago, mas lalong dumarami ang mga miyembro. Kaya ito ay isang napakagandang paalaala sa atin. Sa harap ng mga pag-uusig at pagtuligsa, sa harap ng matinding mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat sa kabila ng lahat ng iyan, naririyan ang tagumpay, naririyan ang patuloy na paglago ng simbahan. Maraming naging martir ang ating simbahan nang dahil sa pananampalataya at nang dahil sa ating Panginoon. Marami ang nagbuwis ng kanilang sariling dugo alang-alang sa ating pananampalataya. Pero hindi natigil o hindi natakot ang marami dahil sa kamatayan ng mga naging tapat sa pananampalataya. Bagkus mas naging apoy ito na nagpatindi at nagpaalab sa pagnanais ng marami na mapabilang sa ating pananampalataya. Kaya sa gagawing pagpili ng magiging kahalili ng ating minamahal na yumaong Santo Papa Pope Francis, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang isang Santo Papa na mamumuno sa atin ng buong pagmamahal, ng buong katapatan at ng buong katotohanan sa mabuting balita ayon sa kaisipan at puso ng ating Panginoon, ang mabuting pastol. Amen.